Alright guys, gagawa na naman tayo ng motor pang sa hanap buhay. I-adjust natin yung kadena kasi yung anak kong nagmamaniho nagrereklamo. Ano daw, para daw kumakarugkog, krug-krug. Ganyan, super lawlaw na pala. Ayun, nakita nyo. O, diba? Buti nga hindi natatanggal kasi ilang araw ko na itong pinagtiyagaan. Dahil sa dami ng trabaho namin. Ayun. Hindi maasikaso, kaya binigyan ko siya ng oras, ninakawan ko siya ng oras para ma-adjust natin kasi reklamo na yung, maski ako nagreklamo na kasi delikado pag natanggal yung kadena. Bala, ayun. Naku, maluwag pa pala yung lumuwag yung mga center nut sa loob. Ayun yun yung mga center nut sa loob. Ayun napipit ko pa ng kamay guys. Ayun oh Diyos ko naman. Oo, napipit ng kamay Yun, napipit ng kamay Oh my goodness. Teka. Ayan. Hirap ng mahirap na magdunundungan. Pero may alam kasi ano lang naman to under chassis naman to hindi naman sa inside chassis. Sa loob ng makina. 'Di ba? Fix pa yung ayun. Alright. Hirap kumita ng pera. Hirap kumita ng pera. Tapos G's ang sukat niyan. Hindi ba? Baka ito. Kaya lang nasasakal. G's. Ito. Hindi ba? Ay, malaki. Mas maliit pa dapat. Siyempre, kompleto sa gamit. Kaya lang ibang gamit guys. Hindi mo na maalala kung saan dahil madalas dito may hiram kalimot. Yan dito sa amin. Hiram kalimot. Pag nakalimutan na kung sinong ng hiram, hindi mo na maalala. Tapos sa kanila na yun. Ganon dito ang mga mga attitude dito. Ganon dito. Hiram kalimot. Kung nakalimutan mo na kung sino hiram, kanila na. Hindi mo maalala kung kanino mo kunin. Dahil sa busy, sa dami ng iniisip, sa dami ng schedule. Diba? Hirap din maraming gamit. Ako, may vulcanizing ako. Kompleto. Isa-isa din nawawala yung gamit. Kasi kanya-kanyang hiram. Kanya-kanya ding limot. Kanya-kanyang walang sauli. Kung pag ginamit mo na, tsaka mo lang nailala na pag wala na, hiniram pala. Ngayon, babanggit mo yung tao kung sino yung nanghiram. Hindi mo na rin maalala kasi sa dami nang hiram. Ayan na-adjust na, di ba? Yan, matik yan guys. Kahit na hindi siya nag-center stand, matik na yan pagka na-adjust mo yung adjuster. Yan yung gawang marino. Kasi iba kasi guys, kung natatandaan nyo, kartihan, lagyan ka ng center stand yan. Kung siray ka ang center stand, kumuha ka ng pantukod o panglagay sa ilalim o kahoy o lata o basta may angat laypuitan, hindi natutuyo yun. Kasi kumbaga yung may sobrang kaalaman lang na sobrang talino, hindi ko sinasabing sobrang talino ko, may alam lang, di ba? Nung una kasi napakasilan ko, ngayon nakuha ko na yung technique. Nung nakuha ko na yung technique na para pawas trabaho, ayun palang gagawin. Kasi hinahatak na ngayon. Kasi na, medyo nag-adjust na yung kanina, medyo mahigpit na, di ba? Kahit wala siyang center stand o tukot siya gitna. Kumbaga, kabawasan ng trabaho. Mas pabor sa akin yun. Dati kasi naghihiyaw-hiyaw pa ko ito. Panghinang ganito. Panghinang ganon, pantukod. Hindi pala kailangan ganon kasi nahahatak na ng adjuster ng kadena. Ito yung adjuster kadena. Marami naman kayang malalaman sa akin guys. Di ba? Ayun
Perfect. Oh, yun oh. Yun oh. Pagka kasi medyo, pagka ginalaw mo siya guys na medyo alug-lug na parang string ng guitar, yun na yun. Yun yung tamang timpla. Pag ginalog mo gano'n na parang first wheel, ayun yung kadena ng ano, yung patak na batak, yung overrolling o overcapacity, overluwang-wang kung tawagin. Diba? Pasalamat nga tayo kasi marami tayong gamit. Ngayon nga lang kulang-kulang kasi sabi ko nga hiram kalimot yung iba. Pag nakalimutan ko sino nang hiram, hindi na malala, hindi na makukuha, kanila na yun. Ay nako, ganun dito sa amin, sa lugar namin. Di ba? O di ba, kasimple lang guys. Di ba, postahan tayo guys, pag nag-adjust ka ng kadena, i-center stand nyo pa o lagyan nyo pang kalso sa gitna. O sa akin nyo lang malalaman yan. Kahit mag-adjust ka na kadena, kahit hindi naka-center stand, matik na po yun. Hahatakin na yun yung adjuster ng kadena. Alright, ay nako. O di ba? Tapos sa sobrang tuyong tuyo siya guys, marami naman kami sunog na langis dyan pinagsinsulan, lalagyan ko to pagyari. O ngayon, higpitan natin ngayon. Dilo okay na eh. O yan, gitnang gitna naman o. Kita niya, gitnang gitna na yun. Diba? Kahit guli ang tumingin, tuwid at gitnang gitna pa rin. Kumbaga center na center. O diba? O ngayon, ipipix na natin. Nakinahirapan naman kasi ako, yung cameraman ko kasi nasa loob ng merienda, kaya hawak ko yung isang gamit, hawak ko isang kamay sa kamera. Alright, para makukuha lang natin yung ginagawa, yung tamang gawa na may advance, na may sinasabing maid of honor. Ayun o. O diba na guys, na ulitin ko, sa akin yun lang nalalaman na nag-adjust ng kanina pero hindi gumagana yung center stand. O diba, pambihira lang yun, pambihira lang yun, bibihira lang talaga yun. Maski nung una nagtataka ako sa sarili ko, bakit mag-a-adjust baka ako pag walang center stand. Ayun pala, ulit, ito na ang hatak niyan. Ayan, yung dalawang adjuster na yan, yung sukat nito 8, minsan iba G's yung sukat niyan, hindi pare-parehas. Right. Istibole yan. Ay, liabi tubo ko, baka nawala na. Bago pa naman, 700 ang bili ko. Tapos hiram kali, madalas sinihiram. Alright, nakakuha din sa tamang sukat. O diba? Hindi na nagamit yung pangontra. Hindi na kasi umiikot eh. O ayan na guys, tandaan nyo yung kadena guys. Ang kadena kasi jive, guys, sasabihin ko pala sa inyo at nakakalimutan kong banggitin. Pag umiikot na kasi ito, ang takbo na kanal maluwag, mahigpit, maluwag, mahigpit pag tumakbo na yung roller ng mags, pag tumakbo na siya. Ganun ang takbo ng kadena guys, hindi yung kumo mahigpit na ganun, fairness mahigpit, hindi, luluwag pa yan sa kabila at higpit sa kabila pag umikot na ganun. Kasi matagal ko na napapansin at napag-aralan. Kahit i-adjust mo siyang mahigpit, pag umikot uli yan, luluwag uli sa kabilang dako. Alright. Hirap maging maintenance. Hirap na maging trabahador. Hirap na maging maintenance. Hirap maging trabaho. Daming trabaho. Labas loob ng labas sa loob ng bahay at sa labas ng bahay, puro trabaho. Pagpunta mo ng market, trabaho na naman. Pagdating sa maintenance ng motor, trabaho na naman. Kaya minsan late ng kain eh. O, di ba? Pero kahit pa paano naman guys,